Set ko lang si Nariniel at si Giancarlo. Alright, so our topic for today will be God's strength in our weakness. Ayan, nakakatuwa naman and kailangan natin to. So, pray ulit tayo. So, Father God in heaven, Lord, we surrender you this time. Kayo po yung manguna, Lord. Kayo po yung mag-orchestrate. Kayo po magitna sa aming lahat. Buksan niyo rin yung mga puso, isipan namin, Panginoon, sa inyong messages today, Panginoon. And use this broken vessel, Panginoon, to deliver your message to them, Panginoon. Help me to die in myself, Lord, and live for you and do your will, Panginoon, sa buhay ko, O God. Thank you, Lord, sa lahat-lahat and kayo po yung mag-empower sa amin, Panginoon, na tumalima to sa aming mga puso at isabuhay ito, Panginoon, sa pang-araw-araw. Thank you, Lord, and we ask this in Jesus' name. Amen. Amen, Ayan. amen, bro. So, God's strength in our weaknesses. Diba? So, why is it important to understand God's strength in our weakness? Bakit ba mahalaga na maintindihan na ang kalakasan ng Panginoon ay nahayag kapag mahina tayo? 'Di ba? Ito yung ang aim ng Bible natin na ngayon, messages natin ngayon is para maintindihan natin, 'di ba? Yung God's strength in our weaknesses. Lahat tayo makaka-relate dahil may mga kapansanan, may sakit, minsan, 'di ba, yung sobrang mahina, may mga trials, 'di ba? Doon sa ating mga kahinaan na yun, paano ba nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos? Paano ba nakita yung kalakasan ng Lord? 'Di ba? Dito sa ating mga struggle, dito sa ating mga pagsubok, sa ating mga trials. 'Di ba? Bakit ba kailangan maintindihan natin 'to? 'Di ba? Especially as a follower of the Lord Jesus Christ na maisabuhay natin 'to. 'Di ba? Kasi kailangan natin 'to dahil lahat tayo dadaan sa pagsubok. 'Di ba? Aminado ba kayo diyan? Thumbs up nga. Sino bang walang pagsubok diyan? Sino ba? Amen. Sino bang wala? Amen, bro. Amen, Lahat amen. tayo meron, 'di ba? So, 'yun. So, kailangan nating maintindihan 'to at lalo na tayo dito sa PWD Fellowship na makita ito sa buhay natin. 'Di ba? Dahil kung tayo ay magpapagamit sa Lord, ito, yung kapangyarihan niya ay mahayag talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan, kaya yung verse natin ngayon will be from 2 Corinthians 12:9 to 10. Ayan, sino bang pwedeng volunteer na magbasa dyan? Ayan. Brother Lance. Yes, bro. Yes, sis. Sige, can you read? Apo. But he said to me, my grace is suffering for you, for my power Sufficient. is made perfect in weakness. Mhm. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in the difficulties, for when I am weak, then I am strong. Thank you. Amen. Thank you, sis Melissa. Wow. Appreciate it. Thank you sa iyong pag-read. Diba? Napakaganda ng verse natin. Tingnan naman natin sa Tagalog. Ayan. Brother Mark Pingol. Pwede bang basahin mo, bro? Andiyan ba si Mark Pingol? Yes po, yes po. Ayan. Yes, bro. Can you read? 12, Corinthians 12, verse 9 to 10. Ganito ang kanyang sinagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga
kahirapan, pag-uusig, at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ayun, 'di ba? Sapol, 'di ba? Parang sa ano yung impact ng Tagalog eh. 'Di ba? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. 'Di ba? So dito sa ano natin, sa verse natin is napaka-importante na maintindihan natin na God allowed na maging mahina tayo para maayos yung character natin at maitaas, 'di ba? Maihayag ang power ni Lord sa atin. 'Di ba? Upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. 'Di ba? Na tayo, yes, mahina tayo, but doon naman sa ating pananampalataya sa Kanya, nagiging malakas tayo. At si Lord ang nakikita na, oh, kahit ito ganito tong, ano, kahit, for example, si Bromart at saka si Brother Angel, oh, kahit ganun yung kanilang sitwasyon, nakakapag-disciple, nakakapag-lead pa ng GLC. 'Di ba? So talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Lord. Dahil alam na alam mo na hindi talaga sila yung kumikilos, pero ang Holy Spirit sa kanila. 'Di ba? Eh kung wala sa kanila Holy Spirit, no, bahala na sila diyan eh. Ako nakapag-training na. Sila, oh, bahala na sila. Madali lang naman sila mag-YouTube kung talagang gusto nila. 'Di ba? Pero if the Holy Spirit is with you, talagang andun yung strength mo, yung kalakasan mo na kahit pagod ka na, may gagawin ka or ano, minamanage mo yung time mo para gawa mo yung pinagagawa ng Lord sa'yo. Tatapusin mo na agad yung mga ginagawa mo or later yung mga gagawin mo pa. Talagang nagsiset aside ka ng time para sa Lord. 'Di ba? At yun, hindi talaga natin kaya, especially sa sitwasyon natin, 'di ba? Hina-hina, may mga iniindang sakit, may mga kapansanan, pero alam mo yun, kapag si Lord ang nakita natin sa sitwasyon, talagang lumalakas tayo. Di ba nagkakaroon tayo ng perseverance, ng empowerment para sundin yung pinagagawa ni Lord. At naalala natin minsan, pagka nagpe-fellowship tayo or ikaw yung nagli-lead sa ano, means, nawawala na sa ano yung iniisip mo, ano nga ba yung yes, oo, may kapansanan ako, pero parang hindi ko feel. Alam mo yan, parang hindi ko feel na mayroon akong kapansanan ngayon. Dahil katulad ngayon, nag-share tayo. So, hindi mo maramdaman na ikaw ay may kapansanan dahil andun yung binibigay sa'yo ng Holy Spirit na buo ka. Di ba? Kahit physically, feeling mo, may kulang kang lakas or ganito ka or may pinagdadaanan ka. But eventually, pagka ganito na lalong you filled with the Holy Spirit, parang walang kulang sa'yo. Di ba? Parang you are in the right time, in the right place where God wants you to be. Di ba? Kaya yung kapangyarihan ni Kristo ang hayag, mananatili. Di ba? Ang ganda nga ng ano dito. Alang-alang kay Kristo, ako ay may kasiyahan sa gitna ng ano, ng mga kahinaan, mga pagputya. Di ba? Sure, pinagdadaanan natin lahat to, mga kahirapan, pag-uusig, kagipitan, di ba? Nagigipit tayong lahat, di ba? Kaya sa kahinaan natin, doon nahayag ang kapangyarihan ng Lord. Di ba? And sabi nga dito, itong verse na to ay mayroong pinagkukunan. Di ba? So, dito, yung number 1 is Paul's struggle with the thorn in the flesh. Nung sinulat to ni Paul, di ba, may sinabi siya na 3 beses kong pinagdasal yung thorn in the flesh na to, pero hindi pa rin inaalis ni Lord. Bakit kaya? Di ba kaya sabi natin kanina, nandyan tayo sa sitwasyon na to dahil may purpose si Lord. Di ba? Kaya we should, katulad ni Paul, ay nagagalak siya. Di ba? In this kahinaan, nahayag yung power ni Lord. Di ba? Doon sa ano, si Paul nga, nakalagay doon na 3 times na lang pinag-pray yung thorn in the flesh niya. Ako, ilang beses na ako pinag-pray doon sa healing ko. Hindi lang siguro 100 times. Di ba? But eventually, hindi ako doon magdidwell. Parang si Paul na, hindi itong turn of the flesh ang makakapigil sa akin para gawin yung pinagagawa ni Lord. Di ba? Focus tayo doon sa kaya natin gawin. Yes, meron akong pinagdadaanan. Yes, may thorn in the flesh ako. Pero hindi ko yun excuse na
hindi ko gawin ang ano ni Lord. Kaya nga lagi nating sinishare, di ba, na kung ano yung mission mo ngayon, tapat lang kung anong meron ka ngayon. Di ba, ano bang pinagagawa sa ni Lord ngayong Friday, 4:30? Meron kang cellphone, may internet ka, di ba, nakakain ka na ng lunch. Lahat yon inayos ni Lord para ka maka-attend ngayon. Di ba kaya, alam mo yun, wala kang ano, oo nga Lord, no? Talagang, alam mo yung attitude ni Paul na, thank you Lord. Kasi, despite of this, talagang obvious na nandyan ka. Obvious na hindi mo ako pinababayaan. Obvious na talagang, in-equip mo ako for this very time. Di ba? Kaya, yes, may struggle, but sabi nga, mas malaki naman yung kapangyarihan ni Lord. 'Di ba? Naalala ba natin yung mga mata tayo nung tinatapat natin yung thumb natin sa ano, tinatakpan natin yung araw, 'di ba? Minsan hindi mo makita yung araw, 'di ba? Kasi nagpo-focus ka lang doon sa thumb mo, hindi mo siya makita. But yung bigger picture na yung liwanag sa paligid mo ay galing doon. 'Di ba? So ganun din tayo minsan pagka nakakaranas ng mga pain, pagsubok na sakit-sakit nito. 'Di ba? Yung halimbawa, daliri mo lang nasakit, di mo na napansin yung paa, 'di ba? Okay naman yung ano mo. 'Di ba? So focus there and eventually mag-aayos ang lahat, 'di ba? Minsan kailangan mo lang mag-endure, 'di ba? Para ma-enjoy mo rin yung journey. 'Di ba? So Paul struggle with that, yung thorn in the flesh. Na makaka-relate tayong lahat na siya rin. May struggle siya, pero ayun yung attitude niya, na kay Lord pa rin. Diba? And sunod is God's response. My grace is sufficient for you. Diba? Tapat yung mga grace na binibigay ni Lord sa atin. Ano man yung pinagdadaanan mo. 'Di ba? Saan man 'yan, ano man iniisip mo na kakulangan. Sa pera ba 'yan? Sa health ba 'yan? Sa relationship ba 'yan? 'Di ba sa anumang goal mo, sa work ba 'yan? My grace is sufficient for you. 'Di ba? Naibigay nga ni Lord sa atin yung kanyang nag-iisang anak, 'di ba? To die for our sin. Ano pa kaya ang hindi na kayang ibigay? 'Di ba? Tayo lang, wag tayong maiinip. At saka tingnan natin yung sitwasyon to God's perspective. Ano bang tinuturo sa akin ni Lord ngayon? Ano ba yung dapat kong matutunan? Or ano ba yung dapat kong tingnan? Ano bang ginogrow ni Lord sa character ko? Ano nga yung Bible study namin nung nakaraan? Kailangan i-apply ko yun para mabuhay ako with joyful heart. Diba? In serving the Lord. Diba? In loving others. Especially in loving the Lord. And pagpapalalim ng relationship ko sa Kanya. Diba? Kaya ang grace, ang grasya ni Lord ay sufficient. Kung ano man yung iniisip mo na yan na wala ka, His grace is sufficient for you. Diba? Mayroon kang pinagdadaanan, God's grace is sufficient for you. Kaya nga, every time na may ano tayo, diba, yung praise report natin, praise God, diba? Only by God's amazing grace na mayroon tayo no, na pagtagumpayan. 'Di ba? Nabigyan, nabiyayaan. It's only by God's grace. At response ni Lord, yun sa atin, sa kahinaan natin. 'Di ba? His grace is sufficient. And hanggang ngayon, 'di ba? Ilang years na tayo dito sa PWD Fellowship, magkakasama pa rin tayo. 'Di ba? Yun pa lang pagpapala. Sufficient. Obvious na sufficient pa rin talaga si Lord. Amen? And then, syempre, yung paradox na of strength in weaknesses. Paano ba yun na lakas sa kahinaan? Sa unang tingin mo, kung hindi ka follower ni Lord o hindi ka nagbabasa ng Bible, ang hirap maintindihan nito. Dahil contradicting word siya na may strength ka, may weakness. Sa weakness. Kung paano nangyari yon? So, how God's power is made perfect when we are weak. Diba? Tumatatag tayo. Yes, physically, ako, maliliit ang muscle ko, hindi ko nga maitaas yung kamay ko. Pero in faith, yung atin namang
muscle sa faith natin is na-exercise. Di ba, Lord? Alam mo na, hindi ko kaya to. Ba, Lord, ikaw na yung magbigay ng lakas sa akin. Ikaw na yung magbigay, gumawa, Panginoon, para sa akin ito na gusto ko ma-accomplish para sa iyo. Kaya I surrender this to you. Di ba? So, bigla na lang, mga testimony natin, di ba? In our weaknesses, si Lord, ganito ang ginawa. Si Lord, ganito yung binigay. Di ba si Lord, yung favor niya, di ba? Yan ang nangyari. So, ang dami-dami na pwede natin i-testify because of our weaknesses. Diba? Nakikita talaga yung power ni Lord. And it's designed like that. Diba na dito sa kahinaan natin, kaya pinadadaan tayo dito because God has a purpose. And isa doon, hindi mo man nakita is yung power ni Lord ay makita and made perfect when we are weak. Diba? Sa ating mga kahinaan. Kaya samahan niyo ako na sabay-sabay nating basahin ito. Ayan. So, may kapansanan o sakit o pagsubok man ako, may purpose pa ang Lord, bakit andito pa ako? Kaya magtitiwala ako sa Kanya. Okay, ulit. May kapansanan, May kapansanan ako. o pagsubok man Pagwak man ako. May may purpose purpose pa pa ang Lord. Lord, Bakit bakit andito pa andito pa ako? Kaya Kaya magtitiwala magtitiwala sa sa Kanya. Kanya. Sa Kanya. Amen. Diba? So, yung trust lang natin sa Lord. Remember, sino ba yung master? Diba? Ayun, ang master natin nasa taas. Diba? And sino tayo? We are servant. Diba? Minsan nakakalimutan natin yun and we have to remind ourselves that we are servant. We are steward. Diba? Na kung ano man yung ipinagkaloob niya sa atin, sa buhay natin, sa family natin, sa kakayahan natin, sa katawan natin, 'di ba? Steward lang tayo and bilang tagapamahala ng lahat-lahat ng Diyos. 'Di ba? Anong gagawin natin? Is to bring the glory back to the Lord. 'Di ba? Kaya yung power niya will be made perfect sa weakness natin. Amen? Ayan. Tingnan din natin yung isang verse sa Old Testament naman. Sa New Testament yung tingnan natin how consistent si Lord. 'Di ba? So, nga dito, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. 'Di ba? Yung Old Testament, gano'n na yung ginagawa niya. Hanggang ngayon. 'Di ba? Even youth grow tired and weary and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pain. Diba? They will continue to soar. Diba? Talagang nakikita mo yung eagle na nasa nasa ibabaw siya at talagang napakalakas ng wings niya. Ganon din yung mangyayari sa atin. Diba? Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Diba? Because He will increase the power of the weak. Ba, ulitin mo nga, increase the power of the weak. Diba? So napakahalaga noon na kapag may pinagdadaanan tayo, sabi ni Lord, He will increase the power of the weak. Diba? Kaya magtitiwala ako sa Kanya, Lord, give me that power. Give me the strength. Give me the all the things I need in this journey, in this task, in this struggle, or in this problem, or even in this winning. Diba? Kaya very important na we rise above the challenges through God's power. Talagang we really rise above the challenges. Diba? Tulad na example po kanina, kina Bro Mark at Brother Angel. They rise to the challenges, not in their own power, but by the power of the Lord. Diba? The wisdom, the strength, the time, lahat yun, ipinagkakaloob sa kanila ng Lord para ma-accomplish nila yung task na binigay sa kanila ng Lord. Amen? Diba? Sabi nga doon sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ, through Him who gives me strength. Diba? Dahil si Lord ang nagbibigay ng strength sa atin.
Di ba? Yun ang source din ng strength ni Paul. Dahil yun yung pinagkukunan niya ng talagang lakas niya na, yes, Lord, ikaw yung magbibigay sa akin ng strength. Hindi ko kaya to without you, kaya tulungan mo ako. 'Di ba? Mayroon ding contentment in all the circumstances na pinapakita si Paul. Yes, naka-wheelchair tayo or may kulang sa atin or may hindi tayo magawa or may sakit tayo. 'Di ba? Yes, mayroon. Pero mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon doon sa mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? Mas malaki ang Panginoon doon sa mga anuman yung struggle natin. Kaya like Paul, let's focus on Christ to be the source of our strength. 'Di ba? Na maging kalakasan natin. Ano man 'yan na pinagdadaanan natin. We continue to persevere because ang daming pangako ni Lord. 'Di ba? Naka-claim natin na magpapalakas sa atin. 'Di ba? At obvious na hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Ayan, 'di ba napakaganda na kahit ganun si Paul na may thorn in the flesh siya, may sakit siya, hindi lang binanggit ko ano yung thorn in the flesh niya. But meron siyang struggle, may pinagdadaanan siya. Even so, ang kalakasan niya pa rin ay ang Panginoon. 'Di ba? And yan dito, paano ba natin na-experience yung strength during those times? Paano ba natin nararanasan yung kalakasan ng Panginoon doon sa mga times na yun? Diba napakaganda na pag-reflect natin to ng pagnilay-nalayan natin sa ating quiet time. Paano nga ba na-experience yung strength ni Lord sa mga pagsubok na yun? Diba? Minsan, diba, katulad ko, diba, yung na-experiencing ko na time of weakness, may mga time na, for example, sa finances, diba, naalala niyo nung nawalan ako ng work, diba, na go-work ako dati sa Sony, and then nawala ako doon, napunta ako sa online, diba, but by God's amazing grace, andun yung grace ni Lord, na ilang araw lang, parang 1 week or 2 weeks ako na walang work, mayroon na agad ako nakuhang work doon sa aking online habang nagtitraining ako dati sa virtualahan. And then on that time, nawalan ako ng trabaho, tapos may binabayaran kaming 20,000 sa bank para doon sa mortgage nung kinuha namin lupa. 'Di ba? And then yung kung hindi ako nagkakamali, ang sweldo ko nun ay 13,000 per month ba o every 15? Basta parang ganun. So, syempre, from 6 digits na sweldo, bumaba kami doon. So, usap kami ng family na kailangan natin, babaeng lifestyle, hindi na tayo pwedeng tumira dito sa Taguig kasi mataas yung yung lifestyle. 'Di ba kada labas mo bayad or Kaya nanirahan muna kami sa in-law ko. 'Di ba nakitira kami doon. So talagang hinumble down kami ni Lord. 'Di ba? But by God's amazing grace, 'di ba, yung mayroon pa pala noon. Nawalan na ako ng work, nagka-disability na ako. Tapos hindi pa ako naka-claim doon sa insurance namin. Nakalain mo yun ang inaasahan namin. Oh Lord, ito yung gagamitin mo na na pantawid namin na doon sa insurance. Tapos hindi kami naka-claim dahil basta may nangyari kaya hindi kami na-approve. And then paano na? 'Di ba talagang bilang ama, bilang asawa, 'di ba paano na yung family mo? Paano mo itatago 'yon? Tapos may bayarin ka pa Kaya sinurrender namin nun yung kinukuha namin lupa na Lord, sa'yo naman yun kung ano yung will mo. Ikaw nang bahala doon. Kasi kami steward lang kami. Kung kukunin mo talaga yun, sa'yo naman yun. Kaya we gladly give it back to you. 'Di ba? Pero ang ginawa ni Lord,
by God's amazing grace talaga, meron palang insurance yung company ko. So, sila naka-claim because of my disability. So, may binigay na insurance at tandang-tanda ko talaga na nung binayaran na namin ng full sa bank yung utang namin, natanong ng manager o ng teller na, ba't binayaran niyo na agad, sir? Ang sagot ko talaga sabi po ni Lord, bayaran na namin. Diba? Kaya binayaran namin ang buo. So talagang amazing talaga si Lord. In our weaknesses talaga, yung yung power niya yung nare-reveal sa bawat isa sa atin. Diba? Kaya continue to trust the Lord lang. Yes, may mga pagsubok tayo, may mga struggles tayo, but kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Amen? Ayan. So, how can we rely naman on God's strength daily? Kasi araw-araw, yes, dito sa PWD Fellowship, magkakasama tayo, nagpapalakasan tayo, may kwentuhan. Paano pagka mag-isa na lang tayo? Di ba, paano yung ating Saturday to Thursday? Di ba na, pagka ako na lang mag-isa, ano bang gagawin ko? Ano ba yung dapat ko? Para mapagtagumpayan ko yung daily ko. Kasi may battle tayo everyday eh. Diba? May kapansanan pa rin tayo. May sakit pa rin tayo. May troubles pa rin tayo. Diba? So, anong gagawin natin? So, una, siyempre, you pray and surrender. Diba? Aminin mo na hindi mo kaya. Diba? Kapag ka nagawa mo na yung best mo, you really leave it to the Lord na He will do the rest. And yung prayer, it will be our first impulse. Kumbaga sa mapupuwing ka na, pagpikit mo yung mata mo, di ba? Yun yung first impulse mo kasi gusto mong protektahan. Ganon din tayo sa pagsubok. Di ba na, pray agad. Huwag ka na mag-isip na kaya mo to, naranasan ko na to, ganito yung pinag-aralan ko, ganito yung sabi ng parents ko, or ganito yung sabi nung napanood ko sa YouTube. Ang unang impulse natin is to pray. Diba? Pray for God's strength. Pray for ano yung wisdom ni Lord. Pray ko ano yung gagawin mo. Diba? And surrender. Lord, ito yung hindi ko kaya to. Tulungan mo naman ako. Ganito yung mga naiisip ko na solution. Pero alam ko mas maganda yung solution mo, Lord. Kaya I am at peace, Lord, na ikaw ay in control. You are at work in my situation. Kaya titiwala ko sa iyo. Yung pagsuko ko talaga sa iyo, Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang Lord na gagawin ko yung lahat ng kaya kong gawin, but above all, I surrender it all to you. Diba? Kaya, let's continue to pray agad. Diba? Huwag ka agad magalit or ma-stress or mainis dahil hindi mangyari yung mga bagay according to your timing, ways, and will. Diba? Go back to your first impulse. Pray. Kneel. Diba? Lord ka lang kay Lord. Pray ka. Pikit ka lang. And mag-connect ka kay Lord. Diba? And tanungin mo siya kung ano yung dapat mong gawin. Amen? And then, syempre, seeking God's guidance and wisdom. As you pray, Lord, kailangan ko ng guidance mo. Kailangan ko ng wisdom mo. Ano ba yung gagawin natin dito? Diba? Diba? As you lumalalim yung relationship mo kay Lord, nagiging intimate lalo. Diba na parang sanggang dikit na kayo na talagang Lord, ano bang gagawin natin dito? Diba? Kasi the battle is kanino? Kay Lord. Ikaw ay steward. Ikaw ay servant. So, tatanungin mo yung maker mo. Lord, ano yung gagawin natin? Tatanungin mo yung boss mo. Tatanungin mo yung master mo. Lord, ano ba yung gagawin natin dito? Please give me wisdom. Give me guidance, Lord. Amen? Ayan. And syempre, tulad na natin binasa, trusting God in difficult situation. Kailangan magtitiwala tayo kay Lord. Diba? Naalala niyo yung Proverbs 3 verse 5 to 6 na verse? So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Diba? Kaya nakalagay doon, ha? Trust in the Lord with all
All. Hindi lang minsan. Hindi lang pag hindi mo na kaya. Hindi lang pag nahihirapan ka na. Trust in the Lord with all your heart. Diba? And do not lean on your own understanding. In all your ways, in all your ways, submit to Him, surrender to Him, and He will make your path straight. Ayusin ni Lord yung dadaanan mo. Ayusin ni Lord yung mga pangangailangan. Ayusin ni Lord kung ano man yung gusto niyang ayusin. Diba? Kaya, trust Him. Trust Him. Okay? I really encourage you na to find the strength kay Lord. To find the strength in all our struggles sa kay Lord lamang. At huwag ka nang maghanap kung saan-saang lugar pa na kay Lord ang sagot. Amen? Ayan. So may mga verse dito that will also encourage us. Diba? So sabi sa Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Diba siya yung kalakasan ko? God is the strength of my heart and my portion forever. Diba? May portion dito sa bading ito. May portion si Lord. Kaya yun ang pagtiwalaan. Diba? Magbibigay ng lakas sa'yo. And then, punta naman tayo sa New Testament, Ephesians 3:16. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Diba? Lahat tayo nag-accept na kay Lord as our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba? And we have the Spirit in us. Diba? That will give us strength. Kaya magtiwala kay Lord. He will give you strength. And then balik naman tayo sa Old Testament. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Diba? Imagine mo na lang na siya yung makapangyarihan sa langit. The creator of heaven and earth. Diba? At sinasabi niya sa iyo na huwag kang matakot. Diba? Dahil kasama mo ako. Okay? Kaya magtiwala ka kay Lord. Ibuhos mo sa Kanya ang buong pagtitiwala, ang pananampalataya mo. Dahil bibigyan Kanyang lakas at tutulungan Kanya. Okay? Bibigyan Kanya ng lakas at tutulungan Kanya. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon. Okay? Amen? May natututunan ba tayo? Amen. Yes, bro. Marami. Praise God. Ayan. So, yun, in our weakness, talagang si Lord yung naitataas. Kaya, even may mga pagsubok tayo, di ba? Hindi tayo pababayaan. At nandyan si Lord, nandyan ang body of Christ. Wait. Sino ba yung nanonood ng TV? Pa-mute na lang. Ayan.